mega mega love shout out mga kakabsat. Ito, Marcos sukang-suka na sa kapalpakan ni John Vic. Papalitan na siya ni Nicolas Torre. Aba, talaga lang ha. O sino to? O si Benhur Abalos. Bakit nga ba? Ano nangyayari? Ano naman tong chika ni Juan? O, pakinggan natin si Starbad. O. Marcos, sukang-suka na daw sa kapalpakan ni John Vic. Eh paano ba naman mga kabsat? Hindi nila na-aresto si Bato kanina sa no? Sa PNP CIDG kanina. Pero tingnan natin. Sige, pasok, Sir Bad. Buenas noches, damas y caballeros. Remember earlier we blogged about the question on why hindi pa matanggal-tanggal ni President Bongbong Marcos itong si John Vic Remulla amid yung series of kapalpakan niya since na-appoint siya sa pwesto mula pa doon sa pagkachismoso niya sa pag-aresto kay former President Duterte hanggang sa kapalpakan niya na arestuhin si Gerald Bantag, and then nadagdagan na si Atong Ang, and then si Bato de la Rosa. Kumbaga twice na tumakas si Bato. Una tumakas, hindi niya nahuli. Binaliit pa niya yung revelation ng kapatid niya na lahat tayo pinaniwalaan natin yung kapatid niya na meron na talagang arrest warrant from the ICC. Puwera siya. Siguro ayaw rin niya hulihin si Bato or kino-cover up lang niya yung kapalpakan niya. So, and then yun na nga, hindi na nga niya nahuli, hindi pa niya napigilan na makabalik sa Senado. Ibig sabihin, wala talaga silang intelligence report. Kahit bilyon-bilyon ang intelligence funds ng PNP at ng DILG, Intelligence and Confidential Funds. And then, nandyan na nga sa DILG, pumunta na nga siya dyan, hindi pa niya inaresto. At kahit hindi niya inaresto, hindi pa niya siya nag-iwan ng tao para bantayan ang Senado. At tuloy, ang dali-dali nakatakas si Bato de la Rosa. So this is really a black eye on the Marcos administration. Kaya ngayon may mga reports emanating from Malacanang, especially sa mga sources ng Politico.com newspaper, na sinasabi finally sukang-suka na si President Bongbong Marcos at naghahanap na lang ng timing at sinong papalit kay John Vic Remulla. Kaya dapat i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, at ilagay nyo dapat si Nicolas Torre na. Kasi mayroon pang ibang pinupulsuan na ibalik sa DILG ni President Bongbong Marcos. So itong Politico.com report also confirm yung sinabi ni Bat earlier na the only thing that's keeping John Vic Remulla in his position for now ay yung parang takot ni President Bongbong Marcos na pagalitin itong si Boying Remulla. Sabi ko na nga ba, marami talagang alam ito si Boying Remulla sa mga Marcoses, kaya naghahanap ng magandang timing. Tingnan mo, si Boying magpa-file ng kaso kay Jinggoy bukas. What if maglalabas na ng Sandigan Bayan ng arrest warrant by Friday? Okay na sana, may kaso na si Jinggoy bukas. Plunder, non-bailable. Paglabas ng arrest warrant Friday, maaresto ba si Jinggoy? Kung magtatago yan? So wala lang, parang
wala lang value yung pag-file ng kaso kung hindi na aresto yung mga guilty, yung mga fugitive. Kaya itong si President Bongbong Marcos, sabi dito, growing increasingly frustrated with John Vic Remulla following a string of high-profile fugitive escapees under his watch. So, ang dami nakakatakas, ha? Ang dami natatakasan, ha? At walang nagagawa itong si John Vic. In fact, kaya nga binigay na sa NBI yung task sa paghahabol kay at si IDG sa paghahabol kay John Vic, ha? At sabi pa nitong source na marami rin ng politico.com na marami ring sources sa Malacanang, kaya pala nung May 19 na tama yung analysis natin, the fact na si Justice Secretary Vida at si Nartates at si Melvin Matibag lang nandun, sign yun na talagang hindi na happy si Presidente kay John Vic Remulla. Ang nangyari pala, andon pala si John Vic. San Marino Corn Tuna, siksik, sarap at sulit. Again, sa mga bagong pasok, mga kapsat, like and subscribe po tayo. Before na simula yung conference, parang iba na ang mga sinasabi niya, parang kini-question pa niya yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. Kaya pinull out siya. Kasi parang iba ang sinasabi niya kaysa sa sinasabi ni Secretary Vida at ni Melvin Matibag. Kaya pinull out siya. Kaya wala si John Vic doon sa May 19 press conference sa Malacanang. Naalala nyo yun? Na vlog natin yun. So, pero andon pala siya. Ha? Lalo na yung patapos na pull out na siya sa press con. Sabi pa ng Yus Cooper, ng politico.com, Marcos allegedly ordered John Vic to be pulled out because his statements were no longer aligned with that of PNP Chief Nartates. So kumbaga si Frederick Vida at si Nartates were all for arresting Bato, pero si John Vic iba, di ba? So ngayon sinasabi dito sa report na ito na baka ibabalik ni President Marcos itong si Ben-Hur Abalos. Kaya lang medyo nagdadalawang isip siya. Kaya dapat i-like at i-share nyo itong vlog para iparandam natin kay President Bongbong Marcos. Okay lang, tanggalin mo siya. Di bale na. Di bale na anong sasabihin ni Boeing. Basta tayo, we are in support of the President changing itong si John Vic Remulla. Mas maganda kung ipapalit dito hindi si Ben-Hur Abalos kundi yung expert sa paghahabol ng mga high-profile criminal na si Interior Secretary Nicolas Torre. Sabi pa ng source ng politico.com, Boeing is set to be the only reason why John Vic has managed to hang on to his post despite his major blunders. So si Kwan lang ang dahilan talaga. As we reported earlier, si Boeing lang talaga. Siguro maraming alam nito si Boeing sa mga katiwalian sa First Family, being ombudsman. Lahat ng sekreto ng mga government officials alam niya. Kasi trabaho niya para alamin yun. At nabatrip rin daw si Presidente yung pumunta ito sa Senado
At embes sabihin na aarestuhin niya si Bato, sinabi hindi niya arestuhin si Bato. At kahit hindi na na-issuean ng temporary restraining order ng Supreme Court kay De La Rosa, ayaw pa rin ni John Vic na implement yung arrest warrant. So sabi pa ng source, instead of moving decisively once the TRO was denied, he went to the Senate during the height of the May 13 shooting incident, faced the media while limping, and publicly announced he was not there to arrest Bato de la Rosa. Kaya tumakas si Bato. Ha? Embes nakita na niya na wala ng TRO, hudyat na sana yun para pumunta siya sa Senado para arestuhin si Bato. Pero pumunta siya para sabihin hindi siya pumunta doon para arestuhin si Bato. So kaya mas lalong nagalit sa kanya, mas lalong dismaya sa kanya si President Bongbong Marcos. Kumbaga ginamit pa niya yung pangalan ni President Bongbong Marcos. Pumunta daw siya doon. Ha? Para in behalf of the president. Pero pinahiya pa niya ang presidente kasi puro kapalpakan ang ginawa niya roon. Ha? So yan ang update natin dito sa issue ni John Vic Remulla. At maganda naman, kino-confirm na ito ng lahat ng sinabi natin sa earlier vlog natin na it is only Boying Remulla yung siguro malaki rin ang utang na loob ni President Marcos kay Boying Remulla that is keeping the president from kicking out very soon. Itong kung pwede this week, pwede next week na. Kaya mag-online campaign tayo. Let's tell the president, katayo rin ay sukang-suka na dito kay John Vic Remulla at dapat, kumbaga, how many months, almost 1 year na, wala siyang naipakita kundi puro kapalpakan. So therefore, he should be removed and kicked out from office. Okay? So yan, ito na ang panguling vlog natin. Medyo low-bat na rin si Bat. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Ako, mukhang nasusuka na nga ata si Pangulong Bongbong Marcos, pero hintayin natin, Ma'am Sat, kasi baka mali natin bumalik si Benhur Abalos. Naku po, tandaan nyo, nung panahon ni Benhur Abalos, na-aresto dyan si Kibuloy, na-aresto dyan si Digong. Pero ito, naku po, ang dami na nakatakas nung panahon ni John Vic, Diyos ko Lord. Gravity. O, siya. Last topic na tayo, Ma'am Sat. Last topic tayo, mga Ma'am Sat, ha? Last topic po tayo. Short live lang tayo ngayon. Saktong 1 hour lang tayo. Okay, last topic. Here we go.